Good morning guys. Araw ng Sabado ngayon, wala na naman kaming pasok. Kaya exercise muna tayo. Ayan, nandito kami sa park. Mag-exercise malapit lang dito sa amin. Ayan. Ang ganda dito. Maliwalas. Ayan. Hihintayin natin na lumabas yung araw para maarawan naman tayo. May ginagawa sila dito na parang mga laruan ng mga bata. Ayan. Ayan, ang ganda. Pag natapos to, maganda tong marami sigurong taong pupunta dito na mag-exercise. Di pa tapos. Ayan, inaayos nila oh. Ang ganda na dito pag natapos. Ay, mga upuan yan. Yung mga upuan yan oh, mga upuan. Hindi ko alam kung ano yan. Abangan na lang natin pag natapos yan. Siguro maganda kasi maayos yung pagka-umpisa niya eh. Ilalagyan pa ng harang para hindi makita sa loob. Sorpresa siguro. Ganda dito oh. Barangay lang to dito sa amin. Pero kita mo maayos silang inaayos nila yung nila, lugar nila para maraming maingganyo ba. May mga matatanda kanina nag-exercise din eh. May nandito yung mga bike nila. Movie na yung iba. Tapos yan dito sa tabi niya, palayan ulit. Ganda yung mga palayan nila, lalaki. Ayan ganda dito. Exercise muna tayo mga pre. Ganda to, siguro mga mahigit 1 hektarya to, park mo to. Talagang ginawa itong exercise Paikot yan eh. Paikot yan. Exercise para hindi tayo ma-high blood. Nakahiga lang. May isang Pilipino doon na nagla-live din. Maawit siya. Tayo naman nag-exercise habang ngayon gumagawa ng video para may upload tayo. Kahit wala nang paisa-isa yung nanonood, okay lang yan. Ayos siya ng Tagalog. Daanan natin. Inggan nyo. Kasama natin sa trabaho yun, kaso ibang siya, ibang linya, panggabi. Tayo naman pang umaga. Mahirapan kasi ako magpanggabi, kaya nagpang-umaga ako. Hindi kaya yung katawan ko. Dati akong nagpanggabi sa Pilipinas noon, Philip Morris. 2 linggo lang. Wala na. Hirap na yung katawan kung makapag-adjust. Tapos 2 linggong pang umaga ulit. Kaya
nag-decide ako na nung mag-apply ako dito, Taiwan, pang umaga na lang. Tinatanong nila kasi ako nung bago ako ano dito, kung gusto magpanggabi. Kaso, ayaw ko. Kaya pang umaga. So ayun, sa mga gusto mag-apply dito sa Taiwan, kailangan lang na mag-isip muna kayo bago kayo pumunta dito kasi maraming mga pagsubok na gaya ng homesick. Homesick ka na. Merong umuwi na isang Pilipino noon na homesick. Wala pang 3 buwan. Nauwi na siya sa Pilipinas gawa ng homesick siya. Na-stress siya mga yan sa kaisip ng pamilya niya. Tapos buti yung isang taga Pangasinan nakasurvive siya sa homesick niya. Lagi siya kasing na sa kwarto niya, hindi lumalabas. Kaya minabuti namin sabihan siya na kahit dyan lang sa labas na ipagkwentuhan para mawala yung homesick niya. Iniisip niya daw yung pamilya niya. Malit pa daw yung anak niya. Bago siya napunta dito. Tapos dito naman sa sa tirahan namin, kailangan may may pakikisama ka rin minsan-minsan. Kasi dito pagka wala kang pakikisama, wala kang mga kaibigan, mga yan, mahirap. Kasi dito wala ka naman dito kakilala na nadatnan. Kayo lang, ikaw lang, ako lang, mahirap dito. Tapos iwas sa mga bisyo, kasi dito sa Taiwan, kung wala kang bisyo sa Pilipinas noon, tapos madali ka lang tawag dito, mapasama sa mga bisyo-bisyo, mahirap yun. Maraming sugal, mga online yan. Kaya hindi nakapag-ipon yung mga ibang OFW dito kasi may mga online sugal sila online gaming yan. Minsan naungutang pa para lang sa nila, pagsugal nila. Tapos meron pa pipiliin nyo yung mga magiging kaibigan nyo kasi mahirap. Meron akong kababayan dito isa akong bali ako kasi Ilocano. Parehas kaming Ilocano, parehas kaming taga Ilocos Sur. Sinamahan ko siya, akala ko siya mabait. Napakabait yun nung una tahimik siya, pero sa loob-looban niya talagang mayabang din. Sobrang yabang niya, akala mo napakayabang niya. Sinamahan ko siya lahat. Pagpunta niya sa ospital, tinutulungan ko siya kasi hindi siya marunong magsalita ng Taiwanese. Kaya sinasamahan ko siya noon. Tapos hindi niya alam ang ginagawa niya kasi mayroon siyang sakit sa liver. Dumating yung punto na mayroon siyang sa akin. Tinanong siya sa akin kung bakit tinanong siya, matagal na yun. Bigla siyang nagalit sa akin na napakaliit na dahilan. Tapos mula nun hindi niya ako iniimikan. Tapos pagdating sa trabaho namin, marami pala siyang alitan na katrabaho namin. Yun, hindi kaya pala nag-iisa siyang sa trabaho na walang kinakausap.
masyado. Yan. Eh, mahirap yung ganun na tao, yung piliin nyo yung mga magiging kaibigan nyo. Mahirap yung ganun. Yan, tumigil siyang umawit. Tuloy natin mamaya. Stop. Taga ano siya eh, tawag nito, taga Burgos yun. Tinutukoy ko na yun. Taga Burgos. Hindi ko na sabihin yung pangalan niya, baka maano pa tayo. Mabas pa tayo diyan. Yan lang, basta pagpunta nyo dito, huwag kayong masyadong nakikisama sa mga alam nyong hindi magandang pag-ugali. Pero meron kasing mga sa una maganda eh. Oh, sa una maganda. Basta kayo na lang bahalang pumili ng magiging kaibigan nyo, magiging kasama nyo dito. Yung alam nyong pwede kayong tulungan kung wala kayo, ganun. Wala kayo. Meron din mga kasama ko dito na nangungutang. Minsan nangungutang sila sa akin, pero tinatanong ko muna kung yun. Kung bakit sila umutang, nakulang daw yung pang-allowance nila. Sinisipon ako. Yung iba, meron din akong pinautangan dati na ang akala ko siya, allowance niya, pambayad pala ng natalo siya ng online na yung panunugal. Tapos sabi niya sa akin, pwede bang kalahati muna, tapos susunod na buwan kalahati ulit. Sabi ko ayaw ko kasi yung pera na yan, inipon ko yan para sa pamangkin ko. Kasi gusto ko kasing ipagamot yung pamangkin ko sa Pilipinas. Gawa ng bata pa yun eh. Ayun, binayaran niya rin. So nga lang, mahirap yung ganun, yung uutang ka sa panunugal mo lang, isusugal mo lang yung yung pera na inuutang mo. Hirap yung ganun. Hirap kayang hanapin yung pera isang buwan bago mo maano yung pera, makuha yung pera. Tapos napagod pa. Kaya ako, nag-iipon na ako para pag nakaipon na, uwi na sa Pilipinas. Tapusin ko muna yung kontrata ko dito na bali ngayon kasi 7 years na kasi ako. Tapos hintayin ko na lang mag 12 years ako para extend habang malakas-lakas pa ang katawan. Pero pa kasi yung mga anak ko gusto kong makasama sila na habang hirap kasi yung hindi mo masubaybayan yung paglaki nila. Ganun. Kaya pagpunta nyo dito, mag-ipon, hindi yung masyadong gastos ng gastos. Iwasan nyo yung mahilig sa gadgets. Yun. Mahirap yung ganun. So ayun lang. Hanggang dito na lang. At sana mag-like naman kayo kung mapanood nyo tong video na to. O kaya mag-share kayo kung gusto nyo i-share. Kung nagusto nyo tong video na to,
Sige, salamat. Bye-bye.